Saan ka ba talaga papunta? Gigising ka sa umaga, kukunin ang cellphone mo, magsuscroll ng magsuscroll, magrereklamo. Tapos tatawagin mo, na yan ang buhay. Lagi mong sinasabi na naghihintay ka lang ng tamang oras, pero ang totoo, lumipas na ang tamang oras. Matagal na, at tuwing umaga, inuulit mo ang parehong routine, umaasang may magbabago. Pero walang magbabago dahil ikaw mismo ay ayaw magbago. May tanong ako sa'yo, kailan ang huling beses na nakuha mo ang sarili mong respeto? Kailan ang huling beses na gumawa ka ng isang bagay na sobrang hirap na kinakatakutan mo? Masyado ka nang naging komportable. Gumawa ka ng kulungan mula sa sarili mong ginhawa. Tapos nagtataka ka kung bakit parang nakakulong ka. Alam mo ba kung bakit mababa ang kumpiyansa mo sa sarili? Dahil hindi mo tinutupad ang mga pangako mo sa sarili mo. Pinag-uusapan mo ang pagiging mahusay, pero araw-araw pinipili mong maging pangkaraniwan. Gusto mo ng resulta, pero tumatakbo ka palayo sa sakit na siyang pinagmumulan ng mga resultang iyon. Akala mo motibasyon ang magliligtas sa'yo. Hindi, disiplina. At sa ngayon, kulang na kulang ka nito. Sinasabi mong gusto mo ng tagumpay, pero natutulog ka na parang nakamit mo na ito. Gusto mo ng respeto, pero kumikilos ka na parang nakikiusap sa mundo para mapansin. Gusto mo ng pagbabago, pero hindi mo man lang kayang harapin ang sarili mo sa salamin. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang potensyal. Ang ginagantimpalaan nito ay aksyon. At karamihan sa mga tao ay naghihintay lang. Naghihintay ng swerte, naghihintay ng senyales, naghihintay ng taong magliligtas sa kanila, pero walang darating. Kailangan, ang sarili mo ang iyong tagapagligtas. Kailangan mong tigilan ang pagkatakot sa sakit dahil ang sakit ay hindi parusa. Isa itong progreso na nakatago lamang sa ibang anyo. Nakakatawa dahil maraming tao ang nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa sarili na parang puro ginhawa lang ito. Hindi. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay brutal na katapatan. Ito ang kakayahang harapin ang sarili mong pagkukulang. Ang pag-amin na ikaw ay tamad, mahina, madaling madistract, at pagkatapos ay piliing baguhin iyon. Iyon ang pagmamahal sa sarili. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Ang problema ay hindi dahil hindi pa atas ang buhay. Ang problema ay inaasahan mong magiging madali ito. Pinagkakamalan mo ang kasiyahan bilang kapayapaan at ang disiplina bilang paghihirap. Alam mo ba kung ano talaga ang paghihirap? Ito ang pagpunta sa gym kahit sumisigaw na ang katawan mong tumigil na. Ito ang mga gabing gusto mo nang matulog pero pinili mong mag-aral. Ito ang pagpapatuloy kahit walang naniniwala sa'yo. Hindi yon parusa, pagsasanay yon. Naloko ka sa paniniwalang makakamit mo ang kadakilaan ng hindi dumaraan sa hirap. Na maaari kang magkaroon ng kapangyarihan ng walang pressure. Na maaari kang igalang ng hindi nasasaktan. Hindi ganoon ang buhay. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, tigilan mo na ang paghihintay sa himala. Simulan mong maging himala. Tumayo ka, ayusin mo ang mga nakasanayan mo. Tanggalin mo ang ingay sa paligid mo. Tigilan mong ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman mahalaga sa direksyon ng buhay mo. Dahil kapag patuloy kang namuhay para sa pag-aproba ng ibang tao, mamamatay kang walang tunay na layunin. Ang totoo, hindi mo kailangan ng mas maraming oras. Sapat na ang oras na meron ka. Ang kailangan mo ay magkaroon ulit ng dahilan para lumaban. Kailangan mong masaktan para sa isang bagay na tunay na mahalaga. Dahil doon ginagawa ang mga mandirigma, hindi sa ginhawa, kundi sa kaguluhan. Kaya hindi ka pagod, mahina ka lang. At ang kahinaan ay hindi nalulunasan ng pahinga, nalulunasan ito ng pakikipaglaban. Panahon na para kumilos ka na parang isang taong pinili ng sariling sakit para maging mas malakas. Walang drama, walang dahilan, mission lang. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Akala mo ba may utang sa iyo ang mundo? Akala mo ba hihinto ang mga tao at maaawa sa iyo kapag bumagsak ka? Hindi. Dahil walang pakialam ang mundo sa nararamdaman mo. Iisa lang ang lengguwaheng naiintindihan nito. Resulta, pwede kang umiyak. Pwede kang mag-post tungkol sa pagod mo. Pwede kang magreklamo tungkol sa hirap ng buhay at sa mga taong hindi ka naiintindihan. Pero alam mo kung ano ang mangyayari pagkatapos? Wala. Patuloy na uusad ang oras, patuloy na iikot ang mundo, at ang mahihina, patuloy na lulubog. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Mag-adjust ka o madudurog ka. Ganun kasimple. Ang totoo, walang darating para iligtas ka. Walang bubuhat sa'yo kapag bumagsak ka. Pwede kang sumigaw, pwede kang manisi, pwede kang umasa. Pero walang nakikinig dahil hindi emosyon ang ginagantimpalaan ng mundo, kundi ang aksyon. May dalawa kang pagpipilian ngayon. Manatiling mahina o bumangon, magalit at kumilos. Tigilan mong gawing dahilan ng sakit, gawin mo itong sandata sa bawat workout na nilalaktawan mo. Sa bawat umagang pinipili mong matulog ng mas matagal, sa bawat pagkakataong sinasabi mong bukas na lang, unti-unti mong pinapatay ang bersyon ng sarili mo na sana'y naging napakalakas. Yung bersyon na kayang gulatin ang mundo sa sobrang disiplina, hindi mo kailangan ng motibasyon. Kailangan mo ng disiplina kapag wala na ang motibasyon, kapag malamig, kapag madilim, kapag nag-iisa ka. Doon umaangat ang mga tunay na lumalaban. Ang tagumpay ay hindi para sa mahihina. Ito ay para sa mga taong nakatutok at hindi bumibitaw. Tumingin ka sa salamin. Sige,
Tumingin ka, iyan ang kalaban mo, hindi ang mga magulang mo. Hindi ang mga kaibigan mo, hindi ang sistema, hindi ang swerte, kundi ikaw. Ikaw tuwing sinasabi mong bukas na lang. Ikaw tuwing pinipili mong mag-scroll kaysa gumawa ng mahalagang bagay. Ikaw tuwing nagsisinungaling ka sa sarili mo na sinusubukan mo naman. Alam mo ba kung ano talaga ang pumipigil sa'yo? Hindi ang mundo, kundi ang digmaan sa loob ng isip mo. Yung bahagi ng sarili mo na gustong manatiling komportable, yan ang tunay na kontrabida. Yung boses na nagsasabing, ayos lang yan, sapat na ang ginawa mo. Yan ang boses na unti-unting pumapatay sa potensyal mo. At ang tanging paraan para patahimikin ito ay ang lunurin ito sa disiplina. Dahil ang disiplina ay hindi parusa, kalayaan ito, ang gym ay hindi lugar ng sakit. Isa itong larangan kung saan namamatay ang kahinaan. Ang pagsisikap ay hindi paghihirap, isa itong proseso ng paglilinis. Hindi ka nagiging malakas sa kakasalita tungkol sa lakas. Nagiging malakas ka kapag hinaharap mo ang mga nakakasirang ugali mo at winawasak mo ang mga ito hanggang mawala ang kapangyarihan nila sa buhay mo. Gusto mo ng kapayapaan, pagtrabahuhan mo. Gusto mo ng respeto, buuin mo. Gusto mo ng kapangyarihan, pagbayaran mo. Walang mag-aabot nito sa'yo, kailangan mong kunin ito, agaawin mo mula sa dati mong sarili. Yung tamad, yung laging nadidistract, yung takot, yung bersyon ng sarili mo na matagal nang bumabangga sa pader habang siya ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Dahil ito ang katotohanan, hanggat hindi mo pinapatay ang lumang bersyon ng sarili mo, paulit-ulit mong mabubuhay ang parehong taon. Bagong pangarap, parehong ugali, bagong plano, parehong kahinaan, bagong motibasyon, parehong resulta. At balang araw magigising ka na lang at marirealize mong sinayang mo ang potensyal mo para lang maprotektahan ang komportable mong buhay. Ang nakakatakot, karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil kulang sila sa kakayahan. Nabibigo sila dahil hindi nila kailanman hinarap ang sarili nila. Dalawa lang ulit ang pagpipilian, maging biktima ng kahinaan mo o maging tagapagpatupad ng wakas nito. Sunugin mo ang mga dahilan, sunugin mo ang sobrang ginhawa, sunugin mo ang mahina at komportabling bersyon ng sarili mo. Dahil hanggat hindi mo ginagawa yon, hindi mo malalaman kung gaano ka talaga kalakas. Patuloy kang umiiwas sa sakit na para bang ito ang kalaban, pero ang totoo, ang sakit ang bayad para makapasok sa susunod na antas ng buhay. Lahat ng dakilang tao ay nagbayad nito. Gusto mo ng lakas? Magsasakripisyo ka para rito. Gusto mo ng kahusayan? Dudugo ka para rito. Gusto mo ng kapayapaan? Kailangan mo munang harapin ang kaguluhan. Iyan ang kasunduan. Walang shortcut, walang diskwento, walang tawaran. Ang sakit ang buwis na sinisingil ng buhay para sa mga bagay na may halaga. At ang problema sa karamihan ng tao ay gusto nila ng resulta ng hindi binabayaran ng presyo nito. Gusto nilang mauna sa pila. Gusto nilang makuha ang gantimpala ng walang sugat. Pero hindi ka lumalago kapag madali ang lahat. Lumalago ka kapag sumisigaw ang bawat bahagi ng pagkatao mo na sumuko na, pero pinipili mong sabihin, hindi pa. Sa bawat pagod na nararamdaman mo, sa bawat umagang ayaw bumangon ng katawan mo, sa bawat gabing walang pumapalakpak para sa ginagawa mo. Doon nakatago ang pagbabago. Dahil ang sakit ay tapat, hindi ito nagsisinungaling, wala itong pakialam sa emosyon mo. Ipinapakita nito kung saan ka mahina, ipinapakita nito ang pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang maaari mong maging. Kaya imbes na takbuhan mo ito, yakapin mo. Hindi dahil mas sinuwerte sila, kundi dahil natuto silang magdusa ng may layunin. Habang hinahabol ng karamihan ang pansamantalang kasiyahan, sila ay humahabol sa disiplina. Habang pinoprotektahan ng iba ang kanilang damdamin, sila naman ay pinatatalas ang kanilang kalooban. Nadapa sila, nabigo sila, nasaktan sila, nawasak sila, pero nagpatuloy pa rin sila dahil may isang bagay silang naunawaan. Nililinis ng sakit ang tao, sinusunog nito ang ego, pinapatay nito ang mga dahilan, inilalantad nito ang katotohanan. At kung hahayaan mo ito, muli ka nitong bubuuin bilang isang taong halos hindi mo na makikilala, kaya sa susunod na masaktan ka, mabuti. Ibig sabihin buhay ka pa, ibig sabihin may bagay pa sa loob mo na karapat dapat ipaglaban. Tandaan mo ito. Ang mahihina ay umiiwas sa sakit at nananatiling pareho. Ang malalakas ay hinaharap ang sakit at nagbabago. Sa bawat paghihirap, pinipili mo kung sino ka. At ang sakit na nararamdaman mo ngayon, hindi iyan parusa. Iyan ang pagbabago. Basahin mo itong mabuti, walang darating, walang maghihila sa'yo palabas ng kama, walang aayos ng buhay mo, walang magpapalakas sa'yo, walang magpapayaman sa'yo, walang magbibigay sa'yo ng disiplina. Matagal ka nang naghihintay ng motibasyon na parang bus na nahuhuli lang sa pagdating. Pero hindi ito darating, dahil ang katotohanan ay walang utang sa'yo ang mundo, pinaniwala ka sa maraming bagay. Sinabihan kang isipin lang ang tagumpay at mangyayari ito, sinabihan kang maging positibo at magiging maayos ang lahat. Pero kahit 10 taon kang umupo sa kwarto mo habang positibo ang iniisip mo, walang mangyayari kung hindi ka kikilos. Pwede kang magdasal, pwede kang umasa, pwede kang mangarap, pwede kang umiyak.
Pero hanggat hindi mo ginagamit ang sarili mong mga kamay para baguhin ang buhay mo, mananatili ka sa parehong lugar. Alam mo ba ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga nagtatagumpay at mga nabibigo? Pananagutan. Inaako ng mga nagtatagumpay ang lahat. Ang mga pagkakamali nila, ang mga kahinaan nila, ang mga desisyon nila, ang paraan ng pag-iisip nila. Tumingin sila sa salamin at sinasabi nila, kasalanan ko ito, at dahil kasalanan ko ito, kaya ko rin itong ayusin. Samantalang ang mga nabibigo ay laging may sinisisi, magulang, boss, nakaraan, sistema. Pero kapag ipinamigay mo ang sisi, ipinapamigay mo rin ang kapangyarihan mo. At kapag naunawaan mo yan, doon nagsisimulang magbago ang buhay. Dahil bigla mong marirealize na nasa mga kamay mo pala ang lahat at hindi yon nakakalungkot, nakakalaya yon. Dahil ibig sabihin kaya mong isulat muli ang kwento ng buhay mo. Ang natitirang mga tanikala ay iyong mga tanikalang pinipili mo pa ring hawakan. Akala mo may darating na may dalang mapa? Wala, ikaw ang mapa, ikaw ang daan, ikaw ang susi. Tigilan mo nang maghintay sa tamang pagkakataon. Wala nito. Tigilan mo nang maghintay na maniwala ang ibang tao sa'yo. Hindi sila maniniwala hanggat hindi mo sila napapatunayang mali. Gusto mo ng respeto? Pagtrabahuhan mo. Gusto mo ng kalayaan? Pagbayaran mo. Gusto mong gantihan ang buhay sa lahat ng paghihirap na ibinigay nito? Lumampas ka sa lahat ng inaasahan nila. Habang nakaupo ka sa komportable mong lugar at naghihintay ng himala, may ibang tao na tahimik na pinaghihirapan ang mga pangarap na gusto mo rin. At ito ang totoo, walang darating para iligtas ka, pero sa mismong sandaling tumigil kang maghintay, magiging mahirap ka ng pigilan. Magiging sarili mong tagapagligtas, magiging tao kang kinatatakutan ng mga hadlang. At kapag narating mo ang puntong iyon, hindi ka na muling magmamakaawa, hindi ka na muling maghihintay, hindi ka na muling aasa sa tulong ng iba. Dahil mauunawaan mo ang katotohanan, lahat ng kailangan mo ay matagal nang nasa loob mo, kailangan mo lang itong gisingin. Gusto mong malaman kung bakit hindi pa rin nagbabago ang buhay mo. Hindi dahil sa mga magulang mo, hindi dahil sa lugar kung saan ka ipinanganak, hindi dahil sa malas, hindi dahil sa tiempo, at hindi dahil sa kapalaran. Ang dahilan ay sa tuwing sinusuntok ka ng buhay, mas pinipili mong gumawa ng dahilan kaysa gumawa ng aksyon. Ang mga dahilan ang pinakamahal na kasinungalingang masasabi mo sa sarili mo dahil ang kapalit nito ay ang kinabukasan mo. Sinasabi mong wala kang oras, pero kaya mong mag-scroll ng ilang oras. Sinasabi mong pagod ka, pero hindi mo pa talaga na itutulak ang sarili mo hanggang sa totoong limitasyon para malaman kung ano ang tunay na pagod. Sinasabi mong naghihintay ka ng tamang panahon, pero walang tamang panahon, mayroon lamang ngayon. At sa bawat pagkakataong sinasabi mong bukas na lang, inililibing mo ang isa pang bersyon ng sarili mo na sana ay nagtagumpay. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang tagumpay at sobrang seguridad. Hindi ka lalaki habang kapit na kapit ka sa ginhawa. Hindi ka mananalo habang ipinagtatanggol mo ang kahinaan mo. Isa lang ang pwede mong piliin. Pagunlad o dahilan, hindi pareho. Sa tingin mo ba madali ang dinaanan ng mga taong hinahangaan mo? Sa tingin mo ba hindi sila nagduda sa sarili nila? Nagkaroon din sila ng takot, nagkaroon din sila ng pagod, nagkaroon din sila ng mga araw na gusto na nilang sumuko. Ang pinagkaiba lang nila, dumating ang araw na tumigil silang protektahan ang mga dahilan nila. Hinayaan nilang mamatay ang mga palusot para mabuhay ang layunin nila at iyon din ang pagpipilian na nasa harap mo ngayon. Magpatuloy ka sa pagsisinungaling sa sarili mo o harapin mo ang katotohanan. Hindi ka pagod, hindi ka lang sanay sa hirap. Hindi ka malas, hindi ka lang nakatutok, hindi ka nawawala, kulang ka sa disiplina, masakit pakinggan, pero ang katotohanan ay hindi lang nananakit. Nagpapagaling din ito. Kapag tumigil ka sa pagsisi sa lahat ng tao at lahat ng bagay sa paligid mo, saka mo lang makikita kung gaano karaming kapangyarihan ang kusang ibinigay mo sa iba. Hindi ang mundo ang pumipigil sa'yo, ikaw, dahil kumakapit ka pa rin sa mga dahilan, dahil mas madaling tanggapin ang pagkabigo kapag may palusot. Hanggat may dahilan ka, hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad, pero sa araw na tumigil ka sa paggawa ng dahilan, magiging mapanganib ka. Dahil hindi mo natitingnan ang kabiguan bilang katapusan, makikita mo ito bilang impormasyon, bilang aral, bilang gasolina. Titigil ka sa pagsasabing, bakit ako? At magsisimula kang magsabing, sige, subukan mo ako. Sa tuwing gusto mo nang sumuko, tandaan mo ito, may taong mas kulang sa talento kaysa sayo, mas kulang sa oportunidad kaysa sayo, mas kulang sa tulong kaysa sayo, pero ginagawa niya ngayon ang bagay na sinasabi mong hindi mo kaya. Ang mga dahilan ay pader na kumukulong sa mahihina, ang disiplina ang martilyong sumisira sa mga ito. Kaya tigilan mo nang ipagtanggol ang mga limitasyon mo, tigilan mo nang gawing maganda ang kwento ng paghihirap mo, tigilan mo nang umasta na parang may utang sayo ang mundo. Dahil wala itong utang sa'yo kahit ano at iyon ang pinakamalaking kalamangan mo. Kapag tinanggap mo iyon, titigil ka sa paghihintay na may magligtas sa'yo. Magsisimula kang buuin ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng maswerteng pagkakataon, kailangan mo ng brutal na katapatan.
Kailangan mong tumingin sa salamin at sabihin, hindi pa ako nasa lugar na gusto ko dahil matagal ko nang niloloko ang sarili ko. At ang pangungusap na iyon ang simula ng bawat pagbabalik. Iyan ang simula ng bawat pagbabago. Iyan ang sandali kung saan ipinapanganak ang bagong bersyon ng sarili mo. Patayin mo ang mga dahilan bago nila patayin ang potensyal mo. Dahil habang mas matagal mo silang pinananatiling buhay, mas lalo kang humihina. At ang kahinaan ay isang sakit na hindi mo kayang dalhin habang buhay. Ang ginhawa ang tahimik na pumapatay sa tao. Ito ang isa sa pinakamapanganib na adiksyon sa mundo. Hindi ka nito sinisira agad. Unti-unti ka nitong pinapatay, pinapalambot ka, pinapahina ka. Tinatanggal nito ang talim ng pagkatao mo hanggang sa wala nang matira. At ang nakakatakot, madalas hindi mo man lang napapansin. Matutulog ka ng mas matagal ng kaunti, lalaktawan mo ang isang workout, ipagpapabukas mo ang trabahong dapat mong gawin ngayon. At tatawagin mo itong pag-aalaga sa sarili, pero hindi iyon pag-aalaga, pagkabulok yon. Ipinagpalit mo ang potensyal mo para sa pansamantalang ginhawa. Ipinagpalit mo ang kadakilaan para sa panandaliang kasiyahan. Ipinagpalit mo ang apoy ng ambisyon para sa komportabling buhay. At ang masama pa, hindi ka mamahalin pabalik ng ginhawa. Ano ang ibinibigay nito? Karaniwang buhay, mahinang katawan, magulong isip. At libu-libong mga what if ang nasa isip mo habang nakahiga ka sa gabi. Akala mo ba nagiging dakila ang mga tao dahil gusto nila ang ginagawa nila araw-araw? Hindi. Nagiging dakila sila dahil ginagawa nila ito kahit ayaw nila. Dumarating sila kahit walang gana. Kumikilos sila kahit walang pumapalakpak. Nagpapatuloy sila kahit walang nakakapansin. Sinasabi ng ginhawa, magpahinga ka muna. Pero pabulong na sinasabi ng disiplina, magpatuloy ka. Sa bawat workout na nilalaktawan mo, sa bawat gabing sinasayang mo sa walang katapusang pag-scroll, sa bawat shortcut na pinipili mo, sinasanay mo ang sarili mong matalo. Gusto mo ng kapangyarihan? Paghirapan mo. Dahil ang sakit ang pugon kung saan nabubuo ang matitibay na tao, ginagawa kang predictable ng ginhawa, ginagawa kang matalas ng paghihirap. Akala mo ba ang balanse ang magdadala sa'yo sa tagumpay? Hindi palagi. Ang balanse ay para sa mga nakarating na sa tuktok. Ikaw, nakikipaglaban ka pa. May dahilan kung bakit hindi nabubuhay ang mga lobo sa hawla. Dahil pinapatay ng sobrang ginhawa ang kanilang likas na kakayahan. Pinapalimot nito kung ano talaga sila. At iyan mismo ang nangyayari sa maraming tao ngayon. Nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na ang pakiramdam ng paggising na may apoy sa dibdib. Nakalimutan mo na ang pakiramdam ng paghahabol sa isang pangarap na parang nakasalalay rito ang buhay mo. Dahil sa totoo lang, nakasalalay nga rito ang buhay mo. Kaya ito ang paalala. Patayin mo ang sobrang ginhawa bago nito patayin ang ambisyon mo. Tanggalin mo ang mga dahilan. Sunugin mo ang mga safety net na lagi mong tinatakbuhan. Gumising ka ng mas maaga, magtrabaho ka ng tahimik, magpakahirap ka kung kinakailangan dahil ang ginhawa ay hindi mo kaibigan. Ito ang magnanakaw na kumuha ng potensyal mo habang pinapaniwala kang payapa ka. Sinasabi mong gusto mong magbago, patunayan mo. Patunayan mo sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi komportable. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagpasok sa unos habang ang iba ay nagtatago. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagpili ng sakit kaysa pansamantalang kasiyahan. Disiplina kaysa pagnanasa, tatag kaysa papuri, dahil ang pagkamatay ng sobrang ginhawa ang pagsilang ng kadakilaan. At kapag tinanggap mo ang katotohanan iyan, titigil ka ng maging isa sa napakaraming taong muntik ng magtagumpay. Muntik, halos, kaunti na lang dahil ang ginhawa ang lumilikha ng pangkaraniwan. Pero ang sakit, sakripisyo at disiplina ang lumilikha ng pambihira. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa lahat ng narinig mo ngayon, ito iyon, walang darating para iligtas ka. Walang himalang magbabago ng buhay mo habang nakaupo ka lang at naghihintay. Walang motibasyon na mananatili habang buhay. At walang tagumpay na ibinibigay ng libre. Ang buhay na gusto mo ay nasa kabilang panig ng mga bagay na iniiwasan mo. Nasa kabilang panig ng sakit, ng takot, ng disiplina, ng responsibilidad, ng mga umagang ayaw mong bumangon, ng mga araw na gusto mo nang sumuko, at ng mga gabing walang nakakakita sa pagsisikap mo. Ang tanong ay hindi kung kaya mo. Ang tanong ay kung handa ka bang bayaran ng presyo dahil ang bawat tao ay may pangarap. Pero iilan lang ang handang magsakripisyo para rito. Karamihan ay gusto ng gantimpala pero ayaw nila ng proseso. Gusto nila ng tagumpay, pero ayaw nila ng sakripisyo. Gusto nila ng respeto, pero ayaw nilang paghirapan ito. Gusto nila ng resulta. Pero takot silang maranasan ang sakit na kailangan para makamit iyon. At doon nagsisimula ang pagkakaiba ng karaniwan at pambihira. Ang karaniwang tao ay naghahanap ng dahilan para huminto. Ang pambihirang tao ay naghahanap ng dahilan para magpatuloy. Kapag mahirap, tuloy pa rin. Kapag masakit, tuloy pa rin. Kapag walang sumusuporta, tuloy pa rin. Kapag walang nakakakita, tuloy pa rin. Dahil naiintindihan nila na ang tunay na laban ay hindi laban sa ibang tao, hindi laban sa mundo, hindi laban sa kapalaran.
Ang tunay na laban ay laban sa sarili, laban sa katamaran, laban sa takot, laban sa boses sa loob ng isip na nagsasabing sapat na yon. At araw-araw, may pagpipilian ka, makinig sa boses na yon, o patahimikin ito sa pamamagitan ng aksyon. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano ka katalino, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang plano mo, hindi mahalaga kung gaano karaming beses kang naging inspirado. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo kapag wala na ang inspirasyon, kapag wala ng motibasyon, kapag wala nang naniniwala sa'yo. Kapag ikaw na lang mag-isa, doon nasusukat ang tunay na pagkatao mo, doon nahuhubog ang tibay ng isip mo. Kaya mula sa araw na ito, tigilan mo nang maghintay, tigilan mo nang gumawa ng dahilan, tigilan mo nang protektahan ang kahinaan mo, at simulang buuin ang bersyon ng sarili mo na matagal nang naghihintay na lumabas, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag handa ka na, dapat ngayon na, dahil ang buhay mo ay hindi mababago ng iniisip mo, mababago ito ng ginagawa mo, hindi ng mga pangarap mo, kundi ng mga hakbang na ginagawa mo araw-araw, hindi ng potensyal mo, kundi ng aksyon mo. At sa huli, hindi ka huhusgahan ng mundo sa mga plano mo, hindi sa mga dahilan mo, hindi sa mga pangakong sinabi mo sa sarili mo. Huhusgahan ka nito sa mga bagay na ginawa mo sa pagkakataong meron ka, sa mga pagkakataong lumaban ka kahit mahirap, sa mga pagkakataong tumayo ka kahit sugatan. Kaya bumangon ka, kumilos ka, at patunayan mo sa sarili mo kung sino ka talaga. Ang mahihina ay naghahanap ng dahilan. Ang malalakas ay naghahanap ng paraan. At ang desisyon kung alin ka sa dalawa ay nasa mga kamay mo, wala sa iba, nasa iyo. At nagsisimula ito ngayon, at hindi bukas, kundi ngayon. Kung nakarating ka hanggang dito, may gusto akong ipaunawa sa'yo. Walang espesyal na sikreto, walang magic formula, walang shortcut papunta sa buhay na gusto mo. Ang mayroon lang ay mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Maliit man o malaki, bawat isa sa mga ito ay humuhubog sa kung sino ka magiging balang araw. Sa bawat pagkakataong pinipili mong bumangon kahit ayaw mo, lumalakas ka. Sa bawat pagkakataong pinipili mong gawin ang dapat gawin kahit mahirap, lumalakas ka. Sa bawat pagkakataong pinipili mong harapin ang sakit sa halip na takbuhan ito, lumalakas ka. At sa paglipas ng panahon, ang maliliit na desisyong iyon ang bumubuo ng isang pambihirang buhay. Huwag mong hintayin na maging madali ang lahat bago ka kumilos. Huwag mong hintayin na mawala ang takot bago ka magsimula. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang sitwasyon mo dahil walang perpektong oras. Ang tanging oras na mayroon ka ay ngayon. Maraming tao ang gugugol ng buong buhay nila sa paghihintay. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Naghihintay ng sapat na kumpiyansa. Naghihintay ng pahintulot. Naghihintay ng himala. At habang naghihintay sila, lumilipas ang mga taon. Lumilipas ang mga oportunidad. Lumilipas ang buhay. Huwag kang maging isa sa kanila, maging taong kumikilos habang ang iba ay nagdadalawang isip, maging taong lumalaban habang ang iba ay sumusuko, maging taong nagpapatuloy habang ang iba ay naghahanap ng dahilan para huminto. Dahil yan ang pinagkaiba ng mga taong nangangarap at ng mga taong tunay na nakakamit ang kanilang pangarap. At kapag dumating ang araw na gusto mo nang sumuko, alalahanin mo ito, hindi ka nagsimula para lang huminto. Hindi ka dumaan sa lahat ng pinagdaanan mo para lang bumalik sa dati. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Mas matibay ka kaysa sa pinaniniwalaan mo. At mas marami ka pang kayang gawin kaysa sa inaakala mo. Kaya tumayo ka, humakbang ka, simulan mo. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang mga nakasanayan mo. Ayusin mo ang isip mo. At araw-araw, patunayan mo sa sarili mo na kaya mong maging mas mabuti kaysa kahapon. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang laban na mapapanalunan mo ay hindi laban sa ibang tao. Ito ay laban sa dating bersyon ng sarili mo. At kapag napagtagumpayan mo yon, wala nang makakapigil sa kung ano ang maaari mong marating. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan mo, ang buhay na gusto mo ay naghihintay sa kabilang panig ng disiplina, ng sakripisyo, at ng tapang na magsimulang kumilos ngayon, hindi bukas, kundi ngayon.